Hello, kumusta kayo? Medyo maulan dito sa aming lugar sa Bacolod. Hindi ko po yung lugar. Umuulan ngayon. Medyo umuulan ho ngayon at medyo makulimlim ang paligid. At hindi ko po alam sa inyong lugar kung ganyan din ho. Yung ating, yun, ako naman. Kita ka na sa screen, kapatid. Yan ang inaantay natin, oh. Oo. Mga kapatid, tayo po yung magsisimula na. Nandito na si kapatid na Apple at excited to share with us at to lead us sa ating pananalangin at magkwento ng Saint for the Day natin. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix at si Apple. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nito ang alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating isip, damdamin at paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halin at makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 27 sa buwan ng Disyembre 2024. Sa oras na ito, makasama natin si kapatid na Apple para pangunahan po tayo sa pananalangin at sa pagbanggit ng Saint for Today. Apple, magandang umaga. Good morning, kapatid. Mhm. Good morning din sa ating mga kabrad na nanonood ngayon sa ating live stream. Mhm. Sisimulan na po natin ang ating programa sa umagang ito. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father The Almighty, Father Almighty, the maker of heaven heaven and earth, and earth, of all things all and things invisible and visible, visible. invisible. I believe in one in Lord one Jesus Lord Jesus Christ, Christ, the only the begotten begotten Son of Son God, of God, born of the the Father before Father all of all ages, ages, God from God from God, God, light from light from light, light, true God true from God true from true God, God, begotten, not made, begotten, not made, consubstantial with the substantial with the Father. Father. Through him Through all him all things were things made. were made. For us men and for our salvation, he Came came down from heaven, heaven and by the Holy by the Holy Spirit Spirit, was incarnate of the Virgin Virgin Mary, Mary, and became became man. man. For our sake, Our he sake was was crucified under crucified, Pontius was Pilate, Pilate, suffered death, and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Today we celebrate, today is the 27th of December, and the Church celebrates the solemnity of Saint John, Apostle and Evangelist. When two young Jewish fishermen sat by the Sea of Galilee, mending their nets with their father, a man walked by and said, "Follow me." Their response reveals the startled glimmer of recognition they must have had in that moment. Immediately they left their boat and their father and followed him. In this Rabbi who was calling them James and John, the sons of Zebedee,
Tradition holds that John was the younger of the two, caught a glimpse of something for which, as faithful Israelites, they had been waiting all their lives. John must have often gone back in his mind to that moment when he left his nets to follow the Messiah. Yet during his 3 years at Jesus' side, watching him pray, teach, raise a dead child, and calm the wind and the waves, the fisherman could not have imagined that one day he would watch his master die on a cross. He could not have known that, as he saw his friend's body placed in the tomb, the words he had learned as a Jewish child would take on an infinitely greater meaning. Your face, O Lord, I seek. Hide not your face from me. Let us offer one Our Father for the intentions of all the viewers, of all who are with us, and for all our intentions. Our Father, Father, who art who art in in heaven, heaven, hallowed be thy hallowed be name. thy name. Thy kingdom Kingdom come, come, thy will be done thy on will be earth done on earth as it is in as it is heaven. in heaven. Give us this Give us day this our day daily our bread, daily bread. and forgive us our Forgive us trespasses, trespass against us. as we forgive those who trespass Trespass against against us. us. And lead us Lead not us into not into temptation, temptation, but but deliver us from deliver us evil. from evil. Amen. Amen. Saint John the Apostle, pray for Pray us. for us, In the name of the Father, and of the Son, Son, and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Apple, baka meron kang gustong i-announce sa inyong parokya at baka may gusto ka i-shout out ng mga kaibigan. Yes, Let's go ahead. good morning po muli sa ating lahat. Mukhang ayaw umayon ng aking device sa ating live. Oo nga. But anyway, good morning at still Merry Christmas. Hanggang Epiphany pa po ang Christmas season. Kaya Merry Christmas and a Happy New Year na din sa lahat ng mga sinasakupan ng Immaculate Conception, Bakyas, Mansilingan Parish. Ngayong araw po ay nasa BEC Punay ang Pax Tecum at bibisita sa mga kapatid natin, kanya-kanyang tahanan. Ang grupo ng ating simbahan na magdadala ang Baby Jesus. Dadalhin nila si Baby Jesus. Kaya isa ang aming tahanan na dadalawin ni Baby Jesus ngayong araw na to. Wow. At muli sa December 28, yan po ay bukas, magkakaroon po tayo ng Christmas party ng CFD. CFD Bacolod. And sa 29, Family Day ng aming parokya. Kaya ang lahat po na members ng ating simbahan ay inaanyayahan din na makilahok at makiisa sa ating komunidad. Good morning sa lahat ng nanonood sa ating kabuuan ng CFD Bacolod chapter sa pinangungunahan ng aming mahal na presidente, si Christian Paul Gailan, at ang lahat ng mga officers. Ganun din ang ating prayer warriors sa Latin Rosary Missionaries at ang aking mga kapatid sa Order of the Augustinians Discalced. Magandang umaga po ang ating avid viewer, si Sis Cheche and si Sis Angel Amoma from Japan. Good morning, ate. Merry Christmas sa lahat, sa iyong pamilya, kabrad. Yes. Maraming salamat. God bless you always and your family and your ministry. Good morning. Alright, nakasama natin si kapatid na Apple. Maraming salamat kapatid na Apple. Siya po ay bahagi ng Immaculate Conception sa Bakyas. Maraming salamat kapatid, regards sa iyong buong pamilya.
Alright, magandang umaga po sa lahat, sa mga viewers natin. We'd like to thank you, Edwin V. Andrea Arriento Cardel. Magandang umaga po. God bless. Merry Christmas sa buong pamilya at sa inyong parish priest. Ganon din kay Rod Nicolas De. Magandang umaga bro sa buong pamilya, sa inyong parish priest. Kay bro Christian Paul Gaylan, ang presidente ho ng CFD sa Diocese ng Bacolod, sa buong pamilya. Magandang umaga. Herman Sotaridona, magandang umaga po. God bless. Mula dyan sa 13 Martires, I think Cavite ito, no? Herman, ano? Maraming salamat. Romel Parado, hi, good morning bro, Calix. I'm watching your live program with joy and faith from Perugia. Hindi ko alam kung tama yung banggit ko ha. Perugia o Perugia, Italy. Maraming salamat po. God bless sa buong pamilya. May God bless you. Louie Cao, maraming salamat bro sa buong pamilya. Maraming salamat. Yung kanyang arsobispo, Florentino Galang Lavar, okay. Gabriel Torres, mabilis eh. Ang kura paroko ng Lady of Victory Paris, Father Gregorio, Grego ata ito kasi natatakpan. Vega, magbati rin kay Father Eduardo Musni. Yan. Galing po yan kay bro. Maraming salamat. Bro Cao. Philip Cesar Herrera, shout out dito ngayon sa Bayambang. God bless bro ha sa buong pamilya. Maraming salamat. Ramel Orgen, maraming salamat po. At God bless. At sa iba pang hindi natin nabanggit, kay Renato Oghayon, Merry Christmas, watching from Tagoloan, Misamis Oriental. Maraming salamat po sa inyo. Pinabati ko rin po ang aking mother na si Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Kainta, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bimbim, yung kanyang anak, si Picoy, na kanyang kapatid, si Roxy Esme, yung kanilang mga anak, si Julie, si Rolly andyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, kay Buboy, kay Sheila, at sa kanilang mga anak. Magandang umaga po. Bishop Patricio ng Diocese ng Bacolod, magandang umaga Bishop, kay Father Dominic Tiramas at yung mga kaparian. Nakasama po nila dyan. Sister Mercy ng Pauline Media, magandang umaga po. At sa lahat ng staff, kay Reverend Father Hubert Habeliana ng St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish, Barangay 35 Pads, magandang umaga po. Kay Reverend Father Brendan Ray Gamala, Spiritual Advisor po ng CFD Bacolod. Maraming salamat. Yam T. Montejo, maraming salamat po for watching. God bless sa buong pamilya. Yam Montejo. Pagbati kay Doc Ray Entilla sa kanyang buong pamilya, kay Christian Paul Gaylan, ang aming presidente sa CFD Bacolod, kay Harvey Angke, ang Vice President, George Quiles, ang Secretary, saka kay JB Akma. At sa tropa, maraming salamat. Ganoon din sa CFD Granada, kay Bro Herald Deloso, Pipito Barbon, kay Bro Rex, excuse me po, kay Bro Rod, kay Jem Essentiales, at sa iba pang mga kasamahan natin. Maraming salamat po sa Talok at sa Kabangkalan. Magandang umaga po. Shoutout kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto at sa kanyang mga kasamahan. God bless Pads Darwin Gitgano. Pagdasal po natin yung kanyang kalusugan, kasi siyempre yung pag-atake ng Diablo sa kanyang katawan exorcist kasi ito. At the same time si Father Darwin Gitgano. Binabati natin ang grupo sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, si Bro Pabs Gonzales Jan Ingles, ang All for Jesus Life Ministry, si Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Si Bro Chubby Martin and Bro Boots, magandang umaga po sa magpinsan. God bless po. Ate Malu Alvarez Tan, magandang umaga ate sa buong pamilya. At sa ating mga kapatid dyan sa simbahan po sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Magandang umaga ate Malu Alvarez Tan sa buong pamilya. Merry Christmas po. Sa Pesma Plaza, Israel, magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo mga kapatid. God bless. Salamat sa inyong partisipasyon sa pananalangin para po sa ating broadcast.
PESMA Plus. Sa lahat ng mga kapatiran po dyan. Sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat. Salamat po for joining. Kay Bro WB Cervantes, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Sa aming simbahan dito sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church, sa aming mahusay na pare, Reverend Father Luan Torrefranca, Pads, magandang umaga po. Ganon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. At sa aming seminarya na si Bro Simon, saka si Bro Ken Casiano. Maraming salamat din kay Bro Bernardo Apoyon and Company. Maraming salamat po sa mga kasamahan ko dyan sa Church San Juan Nepomuceno Parish Church. Batiin ko lang yung ating mga sharers po ng ating videos. Ang babaeng Katoliko, si Joseph Zenimi ng Alcantara, Cebu, si Ems Aspe Sagales ng Cavite City, kay Rick Deliosa Garsuta. Shoutout niya si Father Rapi and Father Ludi ng St. Francis Xavier, Paris, Malapatan. Enemy You Love Me is watching. Maraming salamat kapatid. God bless sa buong pamilya. Merry Christmas po. Kay Darling May Peñaflor, si Bonga, magandang umaga. God bless. Corazon Gagi ng Davao City, kay Joseph Anyabieza, Buenaventura Bohol, maraming salamat for sharing yung ating video. Kay Ariel Berhis, kay Meg Lobrido, Lomongo, Curapao, Heson, Jessica Arcay Torrente. Ganon din kay Kuya Luciano Torrente. Kay Timbal Oni Bahian, salamat. Kay Sabior Gabriel, kay Enteng Narem, Catholic Faith Defender, Resti Balos Carolino, Oliver Catol Getaruelas, Punta Princesa, Cebu City. Salamat sa pag-share sa Our Lady of Fatima. Pagbati rin po sa ating mga overseas na mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating broadcast kay Bro Sosimo Inojo Jr. mula sa Ireland. Maraming salamat. At sa kanyang pamilya sa Zamboanga del Sur. Kay Angel Amoma dyan sa Japan. Magandang umaga po. Maraming salamat. Kay Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA. God bless po sa inyo dyan. Magandang gabi. Rosa Tadeo sa Hong Kong. Salamat. Roberto Galang sa Rome, Italy. At kay Ta Arnel Jawod Segosyo sa Malaysia. So ilan lang po ito sa mga kapatid natin na Katoliko na nasa ibang panig ng mundo outside the Philippines. Maraming salamat po. Shout out mula kay Maribe Cabato Largo, Reverend Father Roberto Noel Rosas, Order of Carmelites, San Francisco Agusan del Sur. Mula yan kay Ate Maribe Cabato Largo. Pads, magandang umaga. Pads Noel Rosas ng Order of Carmelites, San Francisco Agusan del Sur. Dan Digagis, bro, maraming salamat for joining. God bless sa pamilya. Merry Christmas. Ganoon din kay Julie Bert Oranza. Maraming salamat po. God bless sa buong pamilya. Ray Botano Arabaca, good morning, Brad. At mga kabrad, watching from Marawi City, pa-shoutout kay Carlos Flores and family. Oy, shoutout Carlos Flores and family. Galing yan kay Bro Ray Montano Arabaca. Yun. Binabati rin natin si Rose Garcia Senon, Philip Tapayan Loma, Rodolfo Hernandez Jr., Rex Mailen, Rego Perucho, Alan Jeline Castillo dyan sa Northern Samar, Gilbert Sabibo, Dangoy, Albert Madrong Belsondra sa Kabuyaw, Laguna, kay Bin Makasaol, Alvin Gulay Balabat Sr., Armando Pellegrino Kibali, Elvita Oñate, Liedo Joseph, Victoria Sabariza, Joselito Celis, Abuan Bondad, Feliciano Bacleon, Magsaysay Misamis Oriental, kay Father Joe Carl Marx, DCP ng Diocese of Pagadian, San Isidro Labrador, Paris, Dinas, kay Christian Yanson Perlin, bro, maraming salamat. Maiya Rodriguez Acohedo, magandang umaga po kapatid. God bless sa buong pamilya. Si bro Perlin sa St. Joseph Regional Seminary dyan sa Iloilo. Sabi ni Julibert Oranza, good morning bro, dito sa San Isidro Labrador, Paris, Barangay Manay o Manay, Davao del Norte. Ang kanyang parish priest ay si Reverend Father Ray Ringo. God bless bro. Salamat Julibert Oranza sa pag-share ng iyong location at yung parish priest mo. Opo, ganun po gawin nyo mga kapatid pag nag-comment kayo.
lagay nyo yung location nyo kasi minomonitor ni Brad Calix yan. No? Kasi maglalagay po tayo ng mga coordinator sa bawat cities and municipalities nationwide next year. Gawin natin kayong coordinator ng Kabrad Movement dyan sa inyong lugar ha. Opo, para mas lalawak pa ho yung ating gawain dyan sa inyong area na kayo po ang coordinator. Maraming salamat. Sabi ni Maria Rodriguez Acohedo, maayong buntag from Tejero ug among Coraparoko Father Reynold Kit Q. Okay, maraming salamat Maia. Ayan, ganyan oo. Yung location tapos yung parish priest oo. Isama talaga natin yung ating parish priest. Ganon din si Bro Unol Camposo, isa po siya seminarista. Nagbabakasyon siya ngayon sa kanilang lugar at nag-aaral siya dito sa Sacred Heart dito sa Bacolod. Bro Unol Camposo, Vicente Mejillano, maraming salamat po. Okay, yan na muna. At mamaya bago tayo matapos, banggitin natin yung ating ibang mga kasamahan. Dadako na po tayo mga kapatid sa ating Gospel for today. Tayo ay nasa John chapter 20, verses 1 up to 8. Sa wikang banyaga, ito pong pagkakasabi, I'm reading from Christian Standard Bible. Sabi ni Enemy You, Love Me, watching from Riyadh. Oo. Salamat kapatid ha. At God bless you, sabi niya rito, and your family. Enemy You, Love Me from Riyadh. Ayan, sa Middle East. John 21:8 po tayo mga kapatid. Ito po ang sabi. On the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark. She saw that the stone has been removed from the tomb. So she went running to Simon Peter and to the other disciple, the one Jesus loved, and said to them, they've taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they put him. At that, Peter and the other disciple went out, heading for the tomb. The two were running together, but the other disciple outran Peter and got to the tomb first. Stooping down, he saw the linen clothes lying there, but he did not go in. Then following him, Simon Peter also came. He entered the tomb and saw the linen cloths lying there. The wrapping that had been on his head was not lying with the linen cloths, but was folded up in a separate place by itself. The other disciple, who had reached the tomb first, then also went in, saw, and believed, for they did not yet understand the scriptures that he must rise from the dead. Mga kapatid, maganda ho ito. Ang gusto natin makita sa mga oras na ito, sa kada gospel reading at sa mga homily ng ating mga kaparian, tatlong bagay ho yung gusto natin lagi makita sa kanilang homily. Una, yung doktrina. Ano yung doktrinang pwedeng makita natin dito sa katatapos na gospel reading? Pag sinabi nating doktrina or doctrine, what can I know? Ano pwede ko malaman ditong aral? Pangalawa, yung morals. What should I do? Importante ho yung doktrina, what can I know? Pangalawa, yung morals, what should I do? Kasi nalaman nga natin salita ng Diyos, wala naman tayong planong i-apply ito sa buhay natin. Wala pong kwenta yon. So yung doctrines, yung morals, saka yung worship. What I hope for. Ano ba inaasahan ko rito sa napakinggan kong katatapos na si John chapter 20? Etong doktrina na ito na what can I know? Etong morals na ito, what should I do? Dapat mag-lead ito doon sa ultimate na dapat natin gawin bilang Katoliko. Ano po yung ultimate? Worship. Itong tatlo na ito, doctrine, morals, and worship, magkakasama ho ito. Parang Trinity, di ba? God the Father, Son, and the Holy Spirit. In every homily ho ng ating mga kaparian, ito yung, doon sila umiikot eh. Pag binasa yung Gospel for today, kailangan marinig natin yung doktrinang sinasabi. Meron bang doktrinang binabanggit o makukuha tayo?
paano natin ito i-apply sa ating buhay. At pangatlo, dapat mag-lead ito sa pagsamba natin, sa ating worship. What I hope for. Sa worship po, importante rito kasi, ito po kasi ay intimate encounter between the church and its members. Pag sinabi mong intimate encounter to, mabigat ito eh. Parang ito'y relasyon ng mag-asawa eh. Totoo naman, di ba, ang church saka si Jesus. Ang bride and church, tayo po yun eh. At ang groom si Jesus. Sa mag-asawa, importante yung intimacy eh. Di ba? Alam nyo naman yan, ibig ko sabihin. Pagdating sa worship, yung idea ng intimacy ho, napaka-importante ho nun. Kaya nga ho, titignan natin mula sa John chapter 21 to 8, ano yung doktrinang pwedeng makuha? Ano yung pwedeng malaman? Paano natin ito ilalapat sa ating buhay bilang mga Katoliko? Pangatlo, paano ang pagsamba natin ito? Kasi nga intimate encounter to natin at ng mga miyembro ng iba't ibang parish at ma-encounter mo hindi lang yung katotohanan kundi yung presensya ng Panginoon Diyos. Yun ang pinaka-importante. Ano kung alam natin yung doktrina? Ano kung meron ka intensyong ilapat ito sa buhay mo? Pero kung hindi ito papunta sa pagsamba sa Diyos, sa pagkilala sa Trinity, walang kwenta po lahat eh. Kailangan ma-experience mo yung presensya ng Diyos. Bro Peter, di Binagrasya, dyan sa Iloilo, I think copy sa ata si kapatid. Maraming salamat po for joining. Ganun din kay Bro George Isaac Kiles. Maraming salamat. So ano yung doktrinang makukuha mo dito sa John chapter 20? Ano yung gustong ituro na doktrina, itong empty tomb? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, si Kristo ay totoong Diyos. Louie Cao, magandang umaga bro. Maraming salamat. Si Kristo ay totoong Diyos. Ang tawag natin dyan, ang turo ng simbahan po ay divine person si Jesus. Siya po ay 100% tao. Naobserbahan natin yan as we read the Gospels, di ba? Nauuhaw, napagod. Sa kabila nito, kasama nung kanyang pagiging tao na 100%, siya rin po ay Diyos. Hindi naman po humiwala yung pagka-Diyos ni Kristo eh. Hindi po. Magkasama po yun. Hanggang sa kamatayan po. Magkasama po. Kaya nga yung mga theologians natin, gusto nilang pag-usapan ang kamatayan ng Diyos. Yan. Debatable ho yan, pinag-uusapan yan, doktrina po yan. Opo. Nung si Kristo ba ay namatay sa krus, ano ang namatay? Yung kanyang pagiging tao? Yung likas na pagiging tao niya ang namatay? O kasamang namatay ang kanyang pagka-Diyos? Yan, magandang pag-isipan ho yan mga kapatid ha. Opo, pagka kasi doktrina, nagre-wrestle ka dito ng ng katotohanan Kailangan gumagamit ng kaisipan po kasi yan pag doktrina. At syempre sa atin bilang Katoliko, mahalaga sa atin hindi lang ang Biblia. Tatlo kasi pinaniniwalaan natin Meron tayong 3 pillars, di ba, bilang Katoliko. We believe sa sacred scripture. Yung 73 na yan, kompleto po yan. Pangalawa, sacred tradition. Yung wala sa Biblia, naando sa tradition. Pangatlo, yung magisterium. Pagdating sa interpretation, unlike sa mga kaibigan natin Protestante at Evangelical, labo-labo yung interpretation nila, napakaraming pagpapaliwanag. Sa atin, sa turo ng simbahan, there is only one interpretation. At ang nagpapasya niyan, hindi po ang pare. Ang nagpapasya niyan ay yung magisterium, yung body of bishops, kasama ang ating papa. Inaral po nila yan. Bago gawin doktrina yan, bago yan ibaba ng mga bishops sa lahat ng mga kaparian, nationwide and worldwide, pinag-isipan yan, pinagtalunan yan, pinagdebatihan yan. Lahat ng aral. Kaya ho, tapos na ang interpretation. Hindi magulo. Kaya nga ho, pupuntahan natin ang sacred scripture, ang tradition, at ang magisterium. Napaka-kompleto po sa ating simbahan, mga kapatid. Kaya, saan ka pa? Kompleto po tayo.
Ang mahalaga lang talagang tutukan lang po natin ito. Yun po yung doktrinang pwede yung makita dito sa kwento sa John chapter 20 na si Kristo ay talagang Diyos. Opo. Nakita natin sa kwento ang mga tauhan na si Mary Magdalene, si Simon Peter, si John. Medyo medyo nakakatuwa ng ito to kasi nagtakbuhan po sila, nagkarirahan pa papunta ron sa empty tomb eh. Pero yung kauna-unahan po na ika nga nagkwento ay yung babae, si Mary Magdalene. Mga kapatid, ano po ba sabi ng Catechism of the Catholic Church? Doon po kasi tayo nakabase. Kaya nga ho, kung wala kayong Catechism of the Catholic Church, bumili po kayo. Opo, ako meron po akong kopya niya, regalo po ng aking parish priest. Opo. Medyo makapal po siya. Doon po kasi nakabatay, doon ipinapaliwanag lahat yung doktrina natin eh. Kaya ho, para mahalaga maging pamilyar po kayo doon. Rapet Abellar, maganda umaga, God bless. Conrado Aballe de II. Pastor Cito Silva, maraming salamat po for joining. Merry Christmas po sa inyo. Ano ba sabi ng Catechism of the Catholic Church? The meaning and saving significance of the resurrection. Dito po sa sa paragraph 651, under dito sa the meaning and saving significance. Ano bang kahulugan nito? Ano bang kwenta nitong pinag-uusapan natin? Ano bang significance nito? Gaano ba ito kahalaga sa atin? Gaano ka-importante ito sa mga Katoliko? Yung doktrina na pagkabuhay ni Jesus. Ang sabi sa paragraph 651, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Actually, galing po sa Bible yan. The resurrection above all constitutes the confirmation of all Christ's works and teachings. All truths, sa lahat ng katotohanan, sabi rito, even those most inaccessible to human reason, find their justification if Christ, by His resurrection, has given the definitive proof of His divine authority. Meron talagang divine authority ang ating Panginoon. Paragraph 652, Christ's resurrection is the fulfillment of the promise both of the Old Testament and of Jesus Christ during His earthly life. Yung pagkabuhay daw ng ating Panginoon Diyos, ito'y katuparan ng mga pangako ng magkasamang luma at bagong tipan. Kaya nga ho yung parirala, yung praise na in accordance with the scriptures, it indicates that Christ's resurrection fulfilled these predictions. Yung mga inihula patungkol kay Kristo ay naganap, nangyari ho yun. Mga kapatid. Nangyari po yan. Sabi rito sa paragraph 653 sa huling bahagi, ang sabi doon, Christ's resurrection is closely linked to the incarnation of God's Son. Itong muling pagkabuhay ni Kristo ay halos magkadikit ho ito doon sa kanyang incarnation, yung kanyang pagkakatawang tao, mga kapatid. Isa po yan sa mga doktrinang pinangahawakan po natin. Hindi lang tayo Trinitarian bilang mga Katoliko. Naniniwala tayo dito na yung sa aral na incarnation, ang Diyos na nagkatawang tao. Paragraph 654 ng ating catechism, sabi ron, the Paschal mystery ay may dalawa daw pong aspeto. Una, by His death, sa kanyang kamatayan, Christ liberates us from sin. Sa kamatayan po ng Panginoon ay pinalaya po tayo mula sa kasalanan. At pangalawa, by His resurrection, hindi lang by His death, kundi by His resurrection, He opens for us the new way to a new life. Ganda, di ho ba? Yun po yung doktrina. Julibert Oranza, maganda umaga.
Ah, God bless po. So, importante ho yun mga kapatid. Ito'y tinuturo niyan. By His death, Christ liberates us from sin at sa kanyang muling pagkabuhay na magmuli ay binuksan niya para sa atin ang daan para sa bagong buhay. Yan po yung doktrina na pwede natin makuha dito sa John chapter 20. Kaya nga ho, tatlo lagi yung inaasahan natin sa ating mga sharing, even sa homily ng ating kaparian nationwide. Ano ba yung doktrina? What can I know? Ano pwede ko malaman, Brad Calix? Pangalawa, ano yung morals? What should I do? Ano pwede natin gawin dito mga kapatid? Sa pinag-uusapan natin, the empty tomb. Ang application ba nito ay dapat nandun ka sa sementeryo? Mga kapatid? Yun ba yung application? What should I do? Nalaman mo itong doktrina na to. Ang doktrina na si Kristo ay Diyos. Di embrace mo. Nalaman mo eh. Doktrina yan aral na simbahan yan Hindi yan imbento na simbahan Kung yan ang aral na simbahan po, pues yakapin po natin yan. Aralin ho natin, syempre, yun ho kulang sa atin Marami yung nagsisimba Marami dumadalo sa misa. Matatagal na po, pero ang kulang sa atin, sa totoo lang, kulang tayo sa pagbabasa ng Biblia, wala tayong ka-effort na pag-aralan tong Catechism of the Catholic Church. Kaya nga ho, ang mga CFD natin, kasama si Brad Calix, ay nagsusumikap tayo na ipa-intindi ito sa mga kasama natin sa simbahan. Yun po yung role ng CFD, ng Catholic Faith Defenders. Ituro po namin sa inyo ang aral, ang doktrina ng simbahan. Anong purpose ba ituturo? Para malaman po ninyo, kasi doon nagsisimula lahat Pag wala tayong alam, pag ignorante po tayo, mapupunta po kayo sa protestante, madali kayong biktimahin po. Konting kalabit lang sa inyo, invite kayo, nandun na kayo sa protestante. O baka sa January, maraming lilipat. Kasi ignorante, walang alam. Pasimba-simba lang, tapos sasabihan kayo ng mga kaibigan natin protestante, mali ang simbahang katoliko, paano nyo ipaglalaban yan? Paano nyo sasabihin sila yung mali, tayo yung tama? Dapat aralin nyo yung doktrina. Yung sinasabi ni Brad Calix Itong aral ng doktrina na ito, panahon pa ng pandemya to, nag-i-struggle na ho rito sa aral na ito. Sabay-sabay po yan, yung Orthodox teaching, Alliance, at yung Catholic teaching. So, yan po yung sabay-sabay na inaaral ni Brad Calix noong panahon pa ng pandemya. Hindi ho biro mag-aral Nakaka-drain ng utak ho yan Ngayon, kung di ho kayo sanay magbasa, medyo talo tayo ng konti dyan. Opo. Kaya kung gusto nating matuto, may disiplina po kasi ito. Hindi ito pwede pasimba-simba lang tayo, pamisa-misa. Maganda po yon, pero kulang po yon. Dapat matutunan nating alamin ang doktrina, paano natin to i-absorb ng dahan-dahan. Opo, naintindihan ko pag may edad na po kayo para mahirap nang magkabisa ng talata, mahirap nyo sundan yung mga proseso, okay lang ho yun. Ang maganda, nagtatry po kayo. Andito ho kami sa CFD para umalalay po sa inyo sa tamang doktrina. Hawakan nyo. Ang turo tukol kay Kristo, tunay na tao, tunay na Diyos. Nalaman mo yan, anong gagawin mo? Yakapin mo. Pangalawa, aralin mo pa. Andito ho kami para umalalay sa inyo, mga kapatid. Etong resurrection na ito, mga kapatid, na doktrina, ang muling pagkabuhay, importante ito sa ating simbahan. Kasi kung may ganyan doktrina, may aasahan ka sa future. Ano nga asahan mo? Nabuhay nga si Jesus Physical siya binuhay ng Diyos Naranasan niya yun tayo din ang mga kumikilala kay Kristo, may tamang relasyon kay Jesus at tayo ay nasa simbahang tama na itinatag ng ating Panginoon Diyos, na si Kristo ang founder po natin, ang simbahan natin. Makakatiyak po tayo na ma-experience din ho natin tong muling pagkabuhay. At ang muling pagkabuhay na yan, bagamat future pa yan, mangyayari po talaga yan. Hindi po yan kwentong barbero. Opo, mangyayari po yan. At yan ay exclusive lang doon sa mga may relasyon kay Kristo at naandun sa tamang simbahan ng ating Panginoong Yesus.
Brad Calix, yung mga protestante na hindi kasama sa simbahan, may pag-asa ba sila? Meron. Lahat naman may pag-asa eh. Importante yun na maging kabahagi natin sila. Kaya hindi naman natin sila kailangang kulitin. Meron silang pagpapasya, pero bahagi ng ating ministeryo ay i-share sa kanila ang mabuting balita. Ngayon, nasa kanila naman yan. Kung gusto nila, ayaw nila, kanila yon. Basta sa atin, nagkwento tayo, nagbigay tayo ng opportunity. Kasi pamilya tayo sa totoo lang eh. Saan ba sila galing yung mga kaibigang protestante bago sila napunta ng denominasyon niya? Saan ba sila nagmula? Saan sila galing? Majority galing sa Katoliko. Maraming rason kung bakit sila umalis. At pag-uusapan po natin yan next year. Ano yung mga kadahilanan ba't po sila umalis? Ano yung nagtulak sa kanila para magpalit ng simbahan? Ano yung mga reasons? Pag-usapan natin yan next year. Ano pang pwede natin makitang doktrina dito, mga kapatid? Yun lang yung malinaw eh. Na si Jesus Christ ay Diyos. Hindi po siya tao lang. Katulad ng sinasabi ng ibang mga ngaral. Pipilit nila si Kristo, tao lang daw. Hindi po siya Diyos. At napakalalakas po nila magsalita pa sa social media na may halong poison yung kanilang pangangaral. Hindi ho yun ang paniwala natin. Si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. At yung muling pagkabuhay, napaka-importante ho niyan. At yung morals natin, what should I do? Di yakapin mo yung aral na to. Paniwalaan mo to. Ibahagi mo ito, kapatid. Balanse tayo, no? Nalaman mo yung katotohanan, na-absorb mo yan, inaaral mo yan, doon na lang ba tayo? Atin na lang ba yung katotohanan? Paano yung mga Katoliko natin? Ilan tayo worldwide? 1.3 billion worldwide ang Katoliko? O ilang porsyento dyan yung sabihin na natin na straight talaga sa Panginoon? May loyalty kay Jesus, may loyalty sa turo ng simbahan. Hindi natin alam yung porsyento kung ilan. Hindi tayo makajudge dun eh. Pero ang point natin, doon na lang sa parish natin sa Pilipinas. Dito sa Negros, dito sa Bacolod, ilang porsyento dyan yung makasama natin sa simbahan ang seryoso sa pananampalataya? Gusto mo ba ikaw lang yung seryoso? Ay hindi. Kung ako seryoso, dapat yung asawa ko seryoso din. Dapat yung mga anak ko seryoso din. Hindi lang kami. Yung community namin. Kaya nga ho, napakalaki yung ating hamon. Ang hamon po, simula po sa 2025, Lord willing, sama-sama po tayo magjo-journey, ha? Kasama si Brad Calix. Sama-sama tayo magjo-journey doon sa doktrina. Alamin po natin yan. Yung sa morals, paano i-apply ito sa buhay natin. Maganda po yun. Yun po inaantay ng mga kaibigan natin protestante sa atin eh. Sabi nila, patunayan nyo sa buhay nyo ang pagiging Kristiyano. Ba, magandang hamon po sa atin yan. Now, kaya ba natin yan? Ano sabi nyo? Kaya ba natin? O binubulong-bulong mo pa yan eh. Ano, kaya ba natin yan? Ayusin ang buhay natin 2025. Ha? Kaya. Ano po may pigil sa atin para hindi tayo magbago? Sarili natin eh. Pangalawa yung pride natin. Yung kayabangan natin. Meron po, nasa tamang simbahan po tayo. Check. May tama tayong doktrina. Check. Kompleto po tayo eh. Wala tayong hanapin pa. Yung founder natin, tama, si Jesus Christ. Saan ka pa? Ang ganda eh. Ang ganda ng pwesto mo, Brad eh. Totoo lang eh. Julibert Oranza. Ayan yan. Nagtatanong si Julibert, gusto niya raw mag-CFD. Taga Bacolod po tayo, kuya. Sabi ni out sakit, don't speak about loyalty kasi wala ako nun. Alam mo, maganda yung magiging honest po tayo kasi makakatulong po yan. Yung realization ba, kapatid na outs? Maganda po yung ano nyo eh, yung banat nyo eh. Kasi may realization po kayo. Ngayon, nasasabi ko po to, hindi ko pasakitan kayo. Hindi po, wala pong ganong objective si Brad Calix. Ito po'y pangkalahatan. Nationwide to eh. Marami nakikinig sa atin eh. Sa labas ng bansa may nakikinig din po sa atin. Opo. Ito'y panawagan. Nationwide and outside Philippines. Now, hindi naman ako nagmamagaling eh. Ilang buwan pa lang akong Katoliko eh. Wala ko ipagmamalaki sa inyo eh. Ang lamang ko lang siguro ng konti dahil pinag-aralan natin yung doktrina,
Pero pagdating sa pag-a-apply nito sa buhay natin, sabay-sabay tayo. Yung papuntang worship dapat to lahat. Sabay-sabay tayo, kaya nga journeying together, di po ba? Hindi natin kailangan magmalaki, marami tayo alam, matagal ka na sa simbahan, matagal ka ng Katoliko. Ang tanong naman sa atin ng Lord, so what? So what kung ninuno natin, nandiyan na sa simbahan? Ang importante, balanse tayo sa tatlo. Doktrina, may morals, at yung worship. Now, pagdating sa worship, doon kasi sa doktrina, sinasagot natin doon, what can I know? Nalaman na natin. Pangalawa, yung morals. What should I do? O nagsuggest na tayo. Dapat itong doctrine at morals na ito, papunta to sa worship. Anong kinalaman itong dalawa na to? Anong kinalaman ng pagiging Diyos ni Kristo at yung kanyang muling pagkabuhay sa future? Ano ba yung pwede kong asahan? Pwede ko ba itong ma-encounter to later on? Pwede. Kaya nga mahalaga sa atin mga kapatid, mabuhay tayo doon sa nasa state of grace tayo eh. Opo. Oo. Eli Villamil, maraming salamat po. Pakilagay yung location mo, Eli. Oo, kung para ma-shoutout kayo ng maayos ha. Pakilagay din ho yung pari ninyo. Oo, para ma-shoutout natin sa Father. Oo. Location, saka yung inyong pare para ma-shoutout natin si Father ha. Opo. Sabi nga natin sa worship, it is an intimate encounter between the church. Yung simbahan ito mismo ng Panginoon at lahat ng miyembro nito. Yun po yung kasama dun sa worship. It is an intimate encounter between the church and its members and the presence of God. Yun po yung importante ito, yung presensya ng Panginoon. Ano kung maganda yung simbahan natin? Ano kung marami tayong projects? Ano kung napaka-busy yung mga pari natin? Ano ngayon? Kung walang presensya ng Diyos dyan, talo tayo. Read my lips. Talo tayo. Ano kung matagal na yung simbahan natin sa isang lugar? Kompleto na tayo dyan. Binibless tayo material. Ano naman? Kung wala ang presensya ng Diyos dyan, panalo tayo, talo. Ha? Ang sabi mo? Panalo tayo? Pag walang presensya ng Diyos? Hindi, mali. Talo. Wala kasi yun doon sa ganda ng structure, wala sa building yan, wala yan sa anumang programa. Nakakatulong din ho yun sa isang banda, pero hindi yun ang pinaka-ultimate. Ang pinaka-ultimate, hindi yun doktrina. Hindi yung alam natin, hindi yung na-apply mo to sa buhay mo lang. Importante yun. I'm not saying di importante yung doktrina, yung morals natin. Importante itong dalawa na to. Pero dapat itong dalawa na to, papunta to sa worship. Yun yung dapat maintindihan ng mga Katoliko sa Pilipinas. Kulang tayo dito. Marami na tayong alam sa doktrina siguro. Siguro pagdating sa buhay natin, may problema rin tayo. Nahirapan tayo i-apply ito. Kung wala tayong doktrina, kung wala tayong morals, ano naman ang worship? Wala. Kaya hindi mo pwedeng sabihin dapat malakas na tayo sa doktrina, Brad Galix. Patibay tayo sa doktrina, yung catechism na, sige, banatan mo yan, sige, dyan na tayo mag-focus. Mali po. Hindi tayo pwedeng mag-focus lang sa doktrina. Teddy Padilla, maganda umaga bro. Salamat ha. Kay Franklin Villaflor Cacho. Pakilagay po yung location nyo sa kayong pari nyo ha. Para ma-shoutout natin na maayos. So, importante ito yung worship. Importante yung presensya ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid. Yung akusasyon sa atin ng mga kaibigan natin protestante na wino-worship daw natin si Mary. Hindi po. Wino-worship ba natin yung mga saints? Hindi po. Yun po'y kakulangan ng kanilang pag-aaral. Kulang sa research. Puro bintang. Puro akusasyon. Puro banat sa social media. Di ba kayo nasasawa? Ako ayoko lang kasi patulan yung mga kaibigan natin kasi napakahirap. Kasi mga dati ko yan silang kasama. Sana naman ang maganda lang nito, ang sabi ko nga hindi ba tayo pwede magkasundo bagamat magkaiba tayo ng pinaniniwalaan? Dapat pa talaga mag-away tayo sa doktrina? Dapat ba talaga makipagdebate pa kami sa inyo? Now, kaya ho may Catholic faith defenders.
Ano po yung objective nito? Bakit nagkaroon to nationwide? Para ho dumipensa lang kami. Kasi hindi naman kami papayag for so many years na inaatake nyo, binabastos nyo ang simbahang katoliko, wala kayong mga respeto, galing ka naman kayo lahat dyan. Pero ba't winawalang yan nyo yung simbahan? Bakit nyo binabastos araw-araw? Bakit sa laman ng mga pangaral ng mga pastor natin? Ginawa ko rin po ito nambastos din po talaga ako dati. Binastos ko si Mama Mary dati. Binastos ko ang Santo Papa. Binastos ko yung aral na simbahan. Binastos ko po, binaboy ko ang simbahang katoliko noon. Pero dinala ako ng Panginoon dyan for a reason. At sabi ko nga po sa inyo, no, ako'y first time ko lumapit sa pare para mag-confess ng lahat ng aking kasalanan. Sabi ko, Father, nandito po ako, isa po akong pastor na matagal ng panahon. Mingi po ako ng tawad sa mga kalokohan ko na ginawa kong hindi magandang paglapastangan sa turo ng simbahan kay Mama Mary, etc. Hindi ho ganun kadaling lunukin yung pride mo kasi nag-aral ka. Hindi ganun kadali na magpakumbaba tayo. Tinuruan lang tayo ni Lord. Ngayon, nagawa na natin yon. Dapat ba yung mga umaatake sa simbahan, tahimik lang kami? Maski nasaktan nyo na kami pisikal, okay lang sa amin? Hindi naman po. Gusto lang po namin sabihin, tama na po yung ginagawa nyo. Ito na ho yung panahon para ho ipaglaban namin, depensahan namin ang turo ng simbahang katoliko. Opo. Kaya wag ho kayong masasaktan pag sinasabi ni Brad Calix, ang sabi ko nga sa mga katolikong kaibigan, pag ang mga pastor bumisita sa inyo, simple lang naman. Wala naman silang ibang pakay eh. Anong pakay ng mga pastor natin? Dalhin po kayo doon sa simbahan nila. Turuan kayo mag-tithe ng 10%. Maging loyal kayo sa simbahan, sa denominasyon. Saan ba papunta yung ginagawa nilang Bible study? Ano bang dulo niyan? Tatanggalin ka sa simbahan at sisiraan yung simbahan natin ng mga kaibigan natin. At matapos silang siraan yung simbahan natin, kukumbinsihin ka kasi nga di ka nagbabasa ng Bible. Pasimba-simba ka lang, nagsisimba ka lang kapag ka birthday mo. Natural, mapapaniwala ka nila. Pero, kung ikaw yung katoliko na alerto ka, ikaw yung katoliko, nakasama ka sa CFD, may proper training ka, alam mo yung doktrina natin, nakikinig ka rito sa broadcast natin at sa iba pang mga mahuhusay nating nagpapaliwanag ng doktrina natin, may makukuha ba sila na katoliko sa 2025? May makukuha ba sila kung siseryosohin natin to? Wala po sila makukuha. Titigil po ang church planting ng iba't ibang denominations. Walang mapaplant na church next year. Ano susi niyan? Siseryosohin mo yung pagiging katoliko mo. Ma'am Nerissa Katong, maganda umaga ho. Ito po'y kasama ng aking may bahay diyan sa paaralan sa Sumag National High School. Regards Ma'am Nerissa Katong sa buong pamilya ha. Oo. Maraming salamat po. Ganoon din kay Ellen Rose Cuerpo, watching from Oslo. Shout out daw sa Paris Priest nila na si Father Concha. Yun, ganun ha. Pag nag-comment kayo, lagay nyo yung location nyo sa kay nandun at yung Paris Priest para ma-shoutout namin kayo ha. Oo. Yun po yung sinasabi ni Brad Calix. Dinala ako ng Lord dito sa Catholic Church with a purpose. At ayoko pong sayangin kung ako po ay 60 years old na ako sa lupa. 54 na po ako eh. May 6 na taon na lang ako dito. Hindi ko na sasayangin yung 6 na taon ko. Anong gagawin ko? Paalalahanan po kayo. We will journey together as Catholic. Aalalayan po namin kayo. Yun po yung pwede kong iambag sa simbahan natin. Alalayan kayo, turuan po kayo ng maayos. Maging matatag kayo sa aral na simbahan. Para saan? Para madepensahan mo yung pananampalataya mo sa mga anti-Catholics. Now, ano ang bottom line nito? Kasi gusto nating humarap tayo
sa Panginoon balang araw na malinis. Yun yung inaasam natin. Marami tayong struggle sa lupa eh. Kaya nga tayo nagpupunta sa pare, magko-confess tayo regular kasi nagkakasala tayo eh. At yung kasalanan na yan, bahagi ng buhay natin talaga yan. Nagsusumikap naman tayong ayusin ang buhay natin, tama? Pero talaga may mga pagkakataon, kaya nga bago tayo dumadalo ng misa pagkalinggo, di ba meron tayong regular na paglapit sa pare at nagko-confess tayo ng kasalanan natin? Hindi ko po dati ginagawa yan eh. Hindi po yan yung aral namin dati. Pero tinanggap ko po yan ng dahan-dahan at na-realize ko napakahalaga pala. Kasi yung mga pare, representative ng Panginoon sa lupa, yung bang sabihin mo lahat yung atraso mo sa Diyos. Hindi naman nanunumbat ang pare eh. Pag nag-confess ka ba ng kasalanan mo, sinasabi ng pare, yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Nang bababae ka na naman, yan ang sinasabi ko, nagdanakaw ka sa gobyerno eh. Mali ang ginagawa. Walang ganyan ang pare. Ang pare po nakikinig lang. Sila yung merong power na mag-ano tayo sa kasalanan natin. May pinapagawa sa atin ng pare. Ang downside lang nun, hindi ka honest pag nagsasalita ka sa pare. Minsan. At minsan, pwede mo lokohin ang sarili mo. Pwede yun. Kaya nga yung pagiging honest, importante yun eh. Paglapit mo sa pare, bago ka pa lumapit sa kanya, hindi naman alam ng pare yung puso natin eh. Nakikinig lang naman siya. At bawal po sa kanilang i-share yung sikreto na share mo sa kanya. At hindi mo naman lahat kinukwento lahat, di ba? Yung detalye. Tama. Hindi mo yan ikukwento ng buo. Kalahati lang. Baka 1/4 nga lang kinukwento mo eh. Oo. Pero ang gusto natin ay maging maayos tayo later on. Romeo Togonon Lenteria. Maganda umaga. Arden Taro Valles. Ano sabi dyan? Thank you bro. Calix, let us defend our mother church until death. Yan. Tama yan kapatid. Oo. Si Ellen Rose Cuerpo ay nabanggit na natin. Maraming salamat. So mga kapatid, ito pong sinishare ni Brad Calix ay sana po nakakatulong to sa atin. Actually, gusto nating yung mga kaibigan protestante, evangelical, magdasalan tayo, what we can do for them. Iwasan natin makipagdebate. Hindi natin kailangan yun eh. Ang kailangan natin, yung genuineness natin. Kasi mga dating Katoliko yan eh. Tandaan nyo mga dating Katoliko yan sila. Napunta lang sila doon kasi may reason. May reason lahat yan eh. Bakit nalipat sila doon? Sabi ni Franklin Villaflor Cacho, galing daw siya sa bakasyon, nasa barko from Tabuelan to Escalante going to Ibi Magalona. Shoutout daw kay Father Luis Clabel, yung kanyang pare, Just a Lady of Fatima, Kulasi, Adjuy Iloilo. Ay bro, ingat sa biyahe Oo, Franklin Villaflor Cacho. Maraming salamat sa pag-share mo na ating video kapatid. Oo. Yun nga po yung sinasabi ni Brad Calix eh. Medyo mahirap yung prosesong gawin yon pero ang gusto natin, itong mga dating Katoliko na bumalik sila. Now, kailangan mo ba silang puwersa? Hindi po. Yung anak ko nga po hirap na hirap lunukin yung desisyon ko yung anak ko na pastor ng Alliance. May anak akong pastor na Alliance Nahirapan siya yung desisyon ko kasi ako nagturo sa kanya sa doktrina, etc. Hanggang sa nagkaroon siya ng panawagan sa paglilingkod bilang pastor. Hindi man siya naging Baptist na katulad ko, napunta siya ng Alliance. Masaya pa rin ako kasi hindi naman kulto yung Alliance. He's in good hands pa rin. Bagamat magkaibang doktrina ng Alliance sa Baptist. Pero ang point, ang hirap lunukin ng anak ko yung decision ko Ang hirap noon sa isang anak na ko ilalagay ko yung sarili ko sa kanya. Ang hirap nga naman makita yung tatay mo na for so many years, tinuruan ka ng doktrina, in-encourage ka sa gawain ng Panginoon Diyos, na sinabihan ka na Bible alone, tapos nagka-problema. Ang hirap ata yun na makita na nagsasign of the cross yung tatay niya. Na binabanggit na si Mama Mary, na pinaniniwalaan na ay 73 books, hindi na 66, na naniniwala na kay Santo Papa Francis, naniniwala
na tayo sa sacred scripture, sacred tradition at magisterium. Napakalaki po na issue kasi yan sa mga kaibigan ko. Aking panalangin lang, katulad ng sinabi ko sa video, pabayaan nyo na ako dito. May pinapagawa si Lord sa akin eh. Hayaan nyo na po ako dito. Maging masaya na lang po kayo para sa akin. Maging masaya na lang po kayo. At ang gusto ko naman ding sabihin sa mga kapatiran na Katoliko, nandito po ako para gawin yung best ko at ipanalangin nyo po ako na sana itong ginagawa ko ng ministry ay magkaroon ito ng proper authority galing sa ating bishop. Kasi importante sa amin yung tamang basbas ng bishop sa ginagawa po sa ministry. Hindi po pwede na walang basbas po ang bishop. So ipanalangin po ninyo na sana nga po ay bigyan tayo ng opportunity ng Lord at sa aming mahal na Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod na maging kapaki-pakinabang itong ginagawa natin sa mga susunod pang taon hanggang sa dumating ang ating Panginoon Diyos. Wala na po kasi atrasan ito eh. Andito na ho, nag-decide na po tayo rito at nagpapasalamat ako sa Lord at sa inyo na naniniwala po kay Brad Calix. Samahan niyo po ako sa ating journey. Yun po yung pinaka-importante rito. Alright mga kapatid, bukas wala po tayong broadcast kasi Monday to Friday lang po tayo. Kasama natin ng regular si kapatid na Apple. Gusto ko lang batiin yung iba pa bago tayo manalangin. Si Monching Lakwarin Salon, magandang umaga po. Si Renato Oghayon, Cagayan de Oro City, San Agustin Parish. Teddy Padilla, Iligan City, St. Michael the Archangel Parish. Si Bas Buten Deloso, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Kayat Bocapili, Marlon Tual Dayday. Josie Ico, Edison de Mihilio, mula dyan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Maraming salamat. Kay Herman Sotaridona, God bless. April 6, kay Romil Handayran Ladores, magandang umaga po. Sa akin may bahay, kay Annalyn Ledesma Calixtroma, maraming salamat for watching. Kay Michael Acohedo, maraming salamat po. Kay Angie Clarit, magandang umaga, God bless. Nabanggit na rin natin kanina si Lucky Cao, si Benjoven Palermo Herolane, Jerry Gamilong, good morning Brad Calix, watching from El Nido, Palawan. Shout out sa Paris Priest namin, si Reverend Father Jose Eddie Peñafiel. God bless po. Ay salamat Jerry ha. Oo. Lord willing, ako'y makakabisita sa inyo dyan sa Palawan next year. Ipag-pray po natin ha. Oo, na makapag-encourage tayo ng mga kapatiran natin dyan. Ipanalangin po natin yung mga opportunities na makapasyal si Brad Calix sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magkwento ng ating conversion story natin. Opo. At ma-challenge yung mga kasama natin na mga Katoliko na manindigan sa katotohanan. At huwag iwan yung simbahan na itinayo ng ating Panginoong Yesus. Rego Perocho, magandang umaga bro. Ang sabi niya, praying for you bro Al. Ay salamat pa bro Rego. Merry Christmas. Sino pa ba? Si Cyrus Malabia, salamat. Si Albert Madrona, Belsondra. Kay 30SC, shoutout daw sa kanyang pare na si Father Tanyoha Alan, dyan sa Semirara Island, salamat. Andito na si Darling May Peñaflor, si Bongga. Ay kapatid, salamat sa pag-share ng video. God bless sa iyong, sa iyong hanap buhay, sa iyong makasamahan dyan. Samahan ka ng Lord sa maghapong ito, kapatid ha. Patawa-tawa pa siya. Sabi niya rito, good morning bro Calix, na late ako. Ayan, Sige, okay lang po. At least nakahabol po kayo sa greetings. Pwede nyo naman tong i-review yung video, di ba? Sa mga nalilate po. Okay lang po yan. Sino pa ba? Si Alice Buen Paborian, Edremel Loberas Maribo.
makasama natin ito sa his life po. Si Maia Rodriguez Acohedo, nabati na natin. Si Adolfo Gabato Villacura. Maraming salamat. Oh. Si Andante, Northern Samar, Josel Mahinay Silva, Negros Oriental, kay Bernie Ann. Maraming salamat sa inyo ha. Kay Philip Cesar Herrera sa Tansa Cavite. Ayan. Sino pa ba? Si John Francis Donal Banghilino, Angelino Ruiz Coraming, kay Jumar D. Iron Abs Gonzales, magandang umaga. Kay Rosary Ninowe, Teddy Padilla ng Iligan City, magandang umaga po. Kay Jimmy Ore ng Antipolo City, God bless. Edison De Mihilio, Herman Sotaridona, Ronelio Etak, Isabel Leite, Elizabeth Baknat, Valencia Bukidnon, maraming salamat ha. Sino pa ba rito? Ayun. Tolentino Ato sa Ampatuan. Okay. Elizabeth Malinaw Tapia, Edwin Digomio. Si Laida Hontilla sa Diocese ng Tagum City. Lectors Ministry, Christ the King Cathedral, magandang umaga po. Kay Toto Victor Mambura, Montalban Rizal, kay Melinda Paklipan Cornelia, Davao de Oro, Louis Ryan Pascual, Nueva Ecija, Gideon Rabalos, kay Ramon Nilin Rame Catalonia, Bernie Ribas Jensen, kay Hart Rodriguez Emilia, Orlando Fabrique, kay PSL Daniel TV, salamat. Kay Ate Edita Hubo, salamat. Kay Lourdes Morales Olivar ng Moises Padilla, kay Celso Lazona Malasarte, Edita Ang, magandang umaga po. Kay Renz Libong Cogon, Eduardo Orto Bating, Leo Duluhan Orga, kay Aika Eka Tilongos Leyte, Dulya Paguntalan sa Iloilo, at kay Zinke Siahuko sa Negros. Pakilagay po yung location ha, kasi hindi kompleto, nababanggit ko lang pangalan nyo. Magandang banggitin ko yung lugar nyo at yung pare. Importante po kay Brad Collection. Ito announcement. Sa mga gustong lumalim pa sa ating aral, punta kayo sa YouTube sa Factbusters PH. Opo. Si Cabornok po, ina-expose niya ang aral ng Iglesia ni Manalo, ang dating daan ni Soriano, at yung isang kontrobersyal na pastor na nakakulong ngayon. Opo. Punta ho kayo doon. Marami tayong videos doon kung paano depensa ng aral ng simbahan. Factbusters PH at yung The Beloved Catholic na FB page, puntahan nyo po yan. Kung hindi pa ho kayo member ng CFD sa inyong parish, tanong ho kayo sa inyong parish priest. Opo. Pag wala kayo doon sa inyong parokya, magtanong kayo doon sa ibang parokya. Pwede ho kayo doon mag-join. Kasi sayang oras eh. Mag-join kayo, ang purpose noon, para may paglaban nyo yung aral na simbahan sa mga anti-Catholics. Wala naman po ibang purpose ng CFD. Para marami tayong ipaglaban natin yung doktrina. Hindi tayo makipag-away ha, mali po yun. Hindi tayo makipag-away, hindi tayo makipagdebate. Kasi may gumagawa na ho yung debate. Opo, sila Father Darwin Gitgano yan at ang grupo niya. Ang punto por punto, sila Brother Wendell Talibong, sila na ang gumagawa niyan. Pero tayo, hindi tayo debate ha, dialogue tayo. Kwentuhan ba? Importante yun. Ebenezer Pastor, God bless po brother, proud cute Catholic until the end, sabi niya. Julibert Orenza, YouTube Factbuster PH, kay Cabornok. Opo, tama po yung narinig nyo. Opo, si Cabornok po yan. At makikilala nyo rin ho yan. Pagka kayo ay, hindi, bulong ko na lang sa inyo kasi mahirap magsabi tungkol dyan. Bulong ko lang sa inyo pag may chance tayo. Sige. Puntahan nyo yan para kayo ay maging familiar sa aral po natin. Maging part kayo ng CFD sa lugar nyo. Alitea Netcast Bacolod, sa Doktrina Kristiyano po, every Saturday, 1:00 ng hapon. Si Bro Harvey Angke ang host at si Bro George Quiles po ang nagsishare po niyan. Etong Sunday, importante sa ating mga Katoliko ito. Itong Sunday, 29 December, meron po tayong Pilgrim Walk. Magsisimula po yan sa Sacred Heart Seminary sa Bacolod. Sa Bacolod po yan, papunta po San Sebastian Cathedral. Anong meron doon, Brad Calix, sa December 29? Yun po, Pilgrim Walk. Maglalakad po tayo
Opo, kaya nga walk eh. Pilgrim walk, yan. Tapos pag nandun na tayo sa Sebastian Cathedral po, meron po tayo Eucharistic celebration doon ng ating bishop, of course, uh, for the opening po ng Jubilee Year 2025. Ang pakiusap lang po ng ADSUM natin, lahat po ng mga faithful, mga Katoliko, dala po tayong kandila na may cover ha. Tapos sa lahat ng parishes ay magdala daw po tayo nung estandarte po ng ating mga patron saint na dadalhin. 5:30 po yan. Yan po yung latest na announcement na basa ko eh. 5:30 dapat nandun na tayo sa Sacred Heart sa Sunday. Kasi alas 6 po, start na tayo maglakad papunta rin sa San Sebastian Cathedral. Kita-kisa lang tayo doon ha. Palagay ko rain or shine ito kung sakasakaling uulan. Siyempre, dalan tayong payong, kapote, etc. para hindi tayo magkasakit. Opo. Ang aming po simbahan sa San Juan Nepomuceno Parish, Sumag, ay meron pong dinner for a cause. Opo, sa January 5 po ito, next year. Ray Agaton, magandang umaga bro. Salamat sa pag-join ha. Meron kaming dinner for a cause, 500 lang ho ito. Ito'y panawagan sa mga kasamahan ko sa simbahan dyan sa San Juan Nepomuceno Parish. Punta lang ho kayo sa ating admin sa opisina. Inquire nyo ho yung binabanggit ni Brad Calix na dinner for our cause. Ang proseso nito mapupunta roon sa pag-install po ng helicopter ceiling fan. Opo. At kung hindi man kayo member ng parish na ito, na San Juan Nepomuceno Parish, kung kayo ay sa ibang parish, baka po pwede nyo kami tulungan. Opo. Yan po ay panawagang bukas sa lahat ng mga kaibigan natin na kung kayo po ay nandun sa ibang parokya. Cheche Portugues, magandang umaga po. Good morning po, sabi ni Cheche, Bro Calix and Sister Apple. Banggitin mo, Che, next time sa comment po yung location mo ha, sa kayong pangalan ng pari mo. Kasi importante kay Brad Calix yan na mabanggit natin yan ha, ma-acknowledge natin si Father. Importante yan. San Juan Nepomuceno Parish, January 5 sa covered court po yan gagawin, alas 6 ng gabi. Yan. Dinner for a cause para po yan sa installation po ng helicopter ceiling fan. Hindi ho kami bibili ng helicopter ho. Ito po yung fan na malaki po. O yan o. Nililinaw ko lang kasi narinig yung helicopter eh. Opo. DYAF sa ating station, 1143 kHz. Andiyan lang ho yan, magkakatabi yan sa Katedral, San Sebastian Cathedral. Bishop's House, nasa gitna. Nasa gilid po yung DYAF, 1143 kHz ha. Pakinggan po natin yan, mahalaga yan. Nagsisimula po tayo alas 6 na umaga, natatapos alas 6, alas 7 ng gabi. Monday to Sunday po yung ating broadcast. At salamat sa Panginoon Diyos. Meron pa ba ako announcement dito? Andali lang ha. Ay nga pala, mga kapatid, nag-create ako ng GC ha. Ang kinreate nating GC ay may pangalang Brad, yung ka-Brad Network 24. Ilalagay ko po kayo dyan, lahat ng mga nakikinig dito sa ating broadcast, ilalagay ko po kayo lahat dyan. Ngayon, kung may mga kasama kayo sa simbahan nyo na gusto nyong ilagay, feel free. Pero ito po ay exclusive lang for Catholic ha. If you are a non-Catholic, wag ko kayo mag-join dito kasi madidismaya lang po kayo. Kasi yung ina-expect ninyo, hindi ho yan mangyayari. Ito po ay Catholic na grupo at ito po ay exclusive lang sa lahat ng mga Katoliko ha? Sa buong Pilipinas. At yung mga OFWs natin o kaya mga nakikinig sa atin sa labas ng bansa, mag-create din ho si Brad Calix ng hiwalay na GC sa inyo ha. Kasi iba ho yung inyong pangangailangan bilang OFWs. So mag-create tayo dyan. Once a week lang ho yan na gagawin natin. May kwentuhan po tayo. Meron tayong konting word of God. Magdadasal din po tayo. Opo. Suportahan niyo po yung ating YouTube channel ni Brad Calix, ang State of Grace TV. Opo. Pinopost po natin yan sa GC. Paki-suportahan po. Mag-subscribe po tayo dyan para ho maging mas malawak pa yung gawain natin in the future. Babaeng Katoliko, maraming salamat po. Maayong buntag, Bro Al, Merry Christmas. So, salamat, babaeng Katoliko po sa inyong buong pamilya, sa inyong parish priest. Pakilagay po ninyo next time ang inyong parish priest para ma-shoutout natin ng maayos.
Alright, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa umagang ito. Gusto po namin ipagpasalamat yung aming natutunang doktrina sa John chapter 20 na si Kristo ay Diyos. Pangalawa, yung resurrection ay isa sa mga aral at inaantay din ho namin yan later on. Tulungan nyo kami bilang mga Katoliko na maging maayos ang buhay namin. Maging balanse yung buhay namin. Hindi lang kami maalam sa doktrina, meron din kaming pagsusumikap na magbago ang buhay, lalo na sa 2025. At sana lahat ng aming learnings, lahat ng aming reflections, ay papunta ito sa pagsamba sa Panginoong Jesucristo, sa pag-acknowledge sa Trinity, sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At sa patuloy na pagyakap namin sa aming ina na si Birheng Maria. Ipanalangin niyo po kami sa Pilipinas. Kami nagdadasal po para sa aming Santo Papa Francis sa kanyang kalusugan. Patubayan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng wisdom. Kami nagdadasal ng patuloy na pagkakaisa sa Vatican ng mga kardinal at lahat ng mga bishops worldwide. Ang aming bishop sa Diocese of Bacolod, si Bishop Patricio, bigyan niyo po siya ng wisdom. Magandang kalusugan po at ang lahat ng kaparian sa Negros at sa buong Pilipinas. Huwag niyo po silang hayaang masasangkot sa anumang imoralidad, masasangkot sa anumang pag-aabuso ng kapangyarihan, masasangkot sa mga iligal na gawain, masasangkot sa ibang mga bagay na dahilan upang lumabas ng simbahan ng mga Katoliko. Tulungan niyo po ang kaparian namin sapagkat sila yung paboritong atakehin ng dyablo. Maging matibay sana sa kanila. Sila sa kanilang debosyon kay Jesus Christ at sa aming ina na si Birheng Maria. At talagang pokosan ng turo ng simbahan na hindi sila maakit ng material na mga bagay at ng mga bagay sa sanlibutan, kundi maging dire-diretso po sila sa kanilang debosyon sa Diyos. Lord, pag-pray namin ang good health ng bawat isa na nandito sa broadcast. Pinagpipray namin po ang mga kapatid na nag-share ng video, yung mga nasa OFWs namin sa labas ng bansa, pagpapalain niyo po sila. Pinagdadasal namin ang mga may karamdaman ngayon, nasa ospital, yung mga inooperahan. Pinagdadasal po namin na makaka-recover sila sa kanilang cancer. Yung mga nagdadialysis at yung mga dumadaan sa mabigat na pagsubok sa mga panahon na ito, na dahilan upang hindi nila maipagdiwang ang Kapaskuhan ng maayos, yung mga kaibigan namin na naandun sa bilangguan, nasa lugmok na sitwasyon, panalangin namin, Ama, gabayan niyo po sila. Kahabagan niyo po yung aking may bahay na si Annalyn sa kanyang karamdaman. Nananalangin po kami ng awa niyo. Ipanalangin niyo kami, mahal na Birheng Maria, sa mga oras na ito. Saint John, please pray for us. Nagpapasalamat kami sapagkat maraming hamon ang simbahan sa panahon na ito. Maraming batikos pero nakatayo pa rin ang simbahan 2,000 years ago. Kasi ang founder namin si Jesus Christ, hindi po tao ang founder ng simbahang Katoliko. Sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari sa kasaysayan at sa ngayon, nakatayo pa rin ang simbahang Katoliko sapagkat ito ay itinatag ng Panginoong Hesus. Lord, tulungan niyo kami na maging balanseng aming buhay. Makita ito ng mga kaibigan namin. Yung aming pagbabago sa buhay sa 2025. Sumandal kami sa Panginoon, maging loyal kami kay Kristo sa aral ng simbahan, sa aming parish. Alalahin namin ang aming mga kaparian, ipagdasal namin sila, encourage namin sila na magdire-diretso sila sa kanilang vocation. Lord, praying kami sa lahat ng mga seminarista, bagamat ngayon nagbabakasyon sila, na sila'y makabalik sa kanilang pag-aaral. Ang lahat po ng involved sa religious orders sa buong Pilipinas, samahan niyo po sila. Magawa nila yung kanilang vocation ng maayos. At tulungan niyo kami ng mga layman. Maging tapat kami sa Panginoon Diyos at sa aral ng simbahan.
ipakita namin ang mabuting gawa sa kapwa-tao, lalo na ang pagmamahal, ang pagiging genuine namin sa aming mga kapitbahay. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Samahan niyo kami sa buong maghapon to ng Biyernes, ma-enjoy namin ang buhay namin sa tulong ng Panginoon Diyos at ng Banal na Espiritu. We just want to thank you, Father. Salamat po, Mama Mary. Maraming salamat, Saint John, sa inyong pag-intercede para sa amin. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating videos. Bukas wala tayong broadcast at balik tayo ng Sunday para sa ating special broadcast ng Sunday. Pahinga si Brad Calix ng Saturday. Pag-pray po ninyo, no, may mga pagbabago tayo next year. Pagbabalita po tayo alas 12 hanggang alas 12:10 mula sa Enero. Magbabalita po tayo. Magbabalita tayo ng local news dito sa Negros. Meron tayong national news nangyayari sa Maynila. Meron tayong international news sa labas ng bansa. At meron tayong balita mula sa Vatican. Yun po yung antabayanan nyo, ha. At yung aming tambalan ni Bro Noe Dora, ang kauna-unahang pastor na naging Katoliko, siya po ay nasa Cebu, doon siya nakabase. At ngayon po ay nagpupunta siya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para mag-share ng kanyang kwento. Opo, ipag-pray nyo yung tambalan namin na once a week, probably Monday or Friday, yung tambalan namin ni Brad Calix at ni Bro Noe Dora. Pag-pray po natin yan at yung mga converted pastors nationwide na tulungan kami ng Panginoon Diyos na magawa namin yung pinapagawa ng Lord sa amin para alalayan, encourage ang Catholic community. Alright, sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix, mula rito sa Negros Occidental. Sa aking pare, dyan sa San Juan Nepomuceno, Father Luan, magandang umaga po, Torre Franca. God bless sa bawat isa. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.